Mapagpalang Diyos, Ama Banal, sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon. Diyos na maway mahabagin, tumubos sa aming pagkasala. Kami po ay tunay, taos puso, nagpupuri at nagpasalamat sa kalayaan na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong paglangis sa bawat bahagi na nauna na ibagawaing pinagpala magi sa mabuhay na patuon na aming napakinggan. Patuloy po nagdadagdag na aming paniwala pampataya sa iyong napakatamis na presensya na aming naundaman. Kami po ay iyong samahan at pagpalain. Bago ang lahat, linisin mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming pagkulang pag-asala. Para marapati mo po ang bawat isa sa amin sa pakinig ng Ebanghelyong Kaligtasan. Buksan ang puso at pagkaunawa sa pangunang panalangin namin ginagalang mga ebanglista. Ang propetang iyong ginamit para sa may kaligtasan at sa kanang akin wala akong magagawa. Subat ako'y lang sa pangunahan at nawa po ang Ebanghelyong Kaligtasan sa umaga ito ay maging silbing pagpapalang espiritual sa lahat na iyong anak dati at baguhan sa uling overnight prayer namin sa taon na 2024. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, kaantukan, alinlangan, di pagkaunawa na imbasa sa kasaw. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal pa Jesus at ang pinakapataas, pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus, ang Diyos nating mananaw, manubos o ating tagapagligtas. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propetang ginamit sa ating kaligtasan at sa di natin malimutan at pinagpalang turo na ating ginagalang mga ebanglista, Will Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lenz Almeida at pagbati sa buong pamilya na ating ginagalang na mahal na pastor, ang pamilya Almeida at sa lahat po ng aking kapwa manggagawa o co-preacher sa inyo po lahat, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Mga mahal, ito po ay huli nating overnight sa taong ito. Kaya dapat ating saliksikin po ang ating mga sarili para ating malaman ano ang hindi pa natin naiibigay o naihandog sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan, tayo po ay talagang nadiyan yung pagbibigay ng buong oras, buong panahon, ating buong sangkatauhan. Pero pag nga tayo po ay natatalo ng kaaway, yung ating ibinigay o inihandog, para bang binabawi natin. Pero malinaw, pagbibigay, walang bawian. Pero sa ating buhay, minsan, ibinigay na natin ang ating buhay, ang lahat ng sangkap sa ating pisang katawan. Pero bakit nababawi? Dahil minsan, hindi na ang mahal pa na susunod, ikaw na muli. Kaya parang binabawi mo. Dapat pag tayo nagbigay ng buhay at lakas ng sangkap natin sa pinakamamahal pa wala nang bawian. Yun ang tamang pagbibigay. Kagaya ng ginawa ng mahal Panginoon. Ibinigay niya kanyang buhay, ang kanyang sarili. Hindi niya binawi. Ibig sabihin, hindi sabing, hindi ko kaya o mahirap. Ibinigay niya dahil nagpakita siya ng halimbawa, siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan para sa ating kaligtasan. Kaya ating tandaan, mga mahal, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, tagang ibigay niya ang kanyang buhay. Kaya nawa po tayong lahat hanggang sa pagbalik ng mga Panginoon, ibigay din natin ating buhay, lakas, buong sangkap ng ating pisikal na katawan para malugod ang mahal na Panginoon. Aklat po tayo, mga mahal, ng Roma 5:8 at Roma 6. Dito po tayo sa 3 hanggang 6 at
talo ng 11 hanggang 13. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, ang talata ay 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Dito pa rin po sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 6, talon sa 11 hanggang 13. Dito po sa 3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. 6. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayon huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Talon sa 11 hanggang 13. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad ng nangabubuhay sa mga patay, at ng inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Amen. Lahat po ng kasing magsabing praise the Lord. Una po atin tandaan, kaya nga nag-celebrate o nagdiwang ang maraming tao na naniniwala sa pinakamamahal na Kristo dahil sa kanyang kapanganakan. Dahil tunay ang pag-ibig ng Diyos ipinakita, ipinamalas sa atin. Kaya anong sabi? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nung tayo'y makasalanan, ang pinakamamahal na Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa pagkakasala. Tunay at walang katulad na pag-ibig o pagmamahal ang ipinakita, ipinamalas sa bawat isa sa atin. Dahil tayo po'y pinakaibig ng pinakamamahal na Diyos. Kaya ibinigay, inialay, inihandog ang kanyang buhay na matay sa cross para ikaw ay tubusin sa kasalanan. Ngayon, mga mahal, minsan nalilimutan o binabaliwala ng ibang tao o ng ibang manampalataya ang dakilang pag-ibig na ipinakita ng mahal na Diyos. Paano po? Nababaliwala. Dahil ang tinubos ng pinakamamapanso sa kasalanan o tayong nabautismuhan sa pangalan ng Mapansos, ang sabi po, ito ay para makalakad tayo sa panibagong buhay. Pero bakit nababaliwala ang ginawa ng pinakamamapansos? Tayo na pinatawad sa pagkakasala, tayong binigyan ng pagkataon lumakad sa panibagong buhay, o tayo na naborn again Christian ay tatalikod sa kasalanan. Bakit nababaliwala? Dahil ikaw pa rin minsan ang nasusunod. Ayaw mong ibigay o ialay ang buong buhay mo at buong sangkap mo sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya nababaliwala minsan ang ginawa ng pinakamamahal na Panginoon sa maraming tao at sa ibang manampalataya.
Pero atin tandaan, dakilang pag-ibig ang ginawa ng pinakamamapans. Walang makakapantay at siya lang ang makakagawa ng pag-ibig na ipinamalas sa atin. Ngayon, mga mahal, nawa ating alalahanin na kung hindi tayo minahal ng pinakamamapansos at tinubos sa pagkakasala, saan ka na ron? Maaari, patay ka na. Maaari, ulo na lang ang litaw mo dahil sa kasalanan. Maaari, ang iba sa atin na sa bilangguan, wasak ang tahanan, lulong sa ipinagbabawal na gamot ang iba hindi na makabayad sa utang, pagpapagamot at sa bisyo. Pero simula nang tayo po lahat ay tawagin ng pinakamamapansos, simula nang tayo mabautismuhan sa pangalan mapansos, dito unti-unting nagbago ang ating buhay. Dahil malinaw po ang talata na binasa sa 6. Tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo, ito ang simula ng paglakad sa panibagong buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya malinaw, minamahal, kung ating papansinit, aalalahanin ang dakilang pag-ibig ng mga Panginoon, ang bawat isa po sa atin ngayon ay wala ng panahon para balikan ang dati nating gawain o kasalanan. Dahil tayong lahat ay nakipagkaisa na o nakipagkasundo sa mahal na Panginoon. Kaya tayo nagpabautismo, ibig sabihin, ayaw na po natin ng buhay makasalanan. Lalakad po at lalakad tayo sa panibagong buhay. Kaya habang tayo po ay tumatamis ang pag-ibig sa pinakamamapansos, habang tayo po ay nagtatrabaho ng ating mga kaligtasan, tayong lahat ay nanatili na narito sa daigdig na ito na binabago ng pinakamamahal na Pansos. Kaya tayo po'y nagiging buhay na patotoo at maging patotoo at ilaw ng mga hindi manampalataya ng ating masabuhay, ng ating kaibigan, dahil nakikita sa ating buhay ang pinakamamahal na Pansos. Pero pag tayo'y babalik sa dati nating gawain at natatalo po tayo ng ating kahinaan, ibig sabihin, hindi pa natin ibinibigay lubos ang ating buhay. Dahil may talata na ating makikita. Ang tunay na nabautismo kay Kristo at ibinigay na at iaalay na ang kanyang buhay sa mga Panginoon, siya'y patay na sa kasalanan. Lahat magsabing amen. Ang patay na po, mga mahal, kahit anong gawin sa kanya, dahil patay, hindi siya naaray, hindi siya nagsasabing mahirap. Kaya kung tayo patay na po sa kasalanan dahil tayo nagbigay na ng buhay, oras at panahon at ng ating sangkap sa mahal na Panginoon, ibig sabihin ang patay hindi na babalik sa dati niyang gawain o hindi na makabalik. Ganon ang ipinakikita, hiwati ng mga Panginoon, kung tayo tunay ng anak ng Diyos, ma-espiritu ang Panginoon, tayo tunay na bago niya lang, tayo po ay nagnanais na tayo tagampunta sa langit, arein po natin lahat, patay na tayo sa pagkakasala. Kaya huwag mong babalikan. Dahil ang sabi nga, ang patay hindi nakakabalik. Kaya kung tayo patay sa kasalanan, hindi ka na makakabalik sa iyong dating ginawang kasalanan. At ito po'y i-apply po natin sa ating buhay dahil magpapalit ng taon, lalo na pong palapit na kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Magpapalit ng taon, lalong pahirap ang pamumuhay ng tao at hindi natin alam ang magaganap sa taon. Kung ang mga bulkan ay magsasabugan isa-isa. Kung mas mamalakas ang mga lindol at bagyo at kahirapan at sakuna at gera. Dahil bago babalik ang mahal na Pansos, lagi po natin tatandaan, magkakaroon ng kahirapan at kagutuman. Kung naranasan na po ng iba,
patuloy pong maranasan yon. Kaya dapat tayong lahat na mga pinakaibig ng mapayang tinubos sa pagkasala, tayo pong lahat ay masanay na kung ano ang meron tayo, yun ang pasalamatan sa mahal na Panginoon. Huwag kang maghahanap at magreklamo sa Diyos. Dahil tayo pong lahat tinuturuan ng pinakamamapanso. Dahil tayong lahat, bago makarating sa langit, nadiyan yung kapighatian, nadiyan may mahal yung kahirapan, nadiyan ang kagutuman. Kaya, dapat tayo matuto, masanay na kung ano ang meron tayo, masaya tayo at tapat at totoo na liligayahan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil pag tayo po ay mapaghanap, hindi tayo makontento ang meron tayo, pwede mong ikawala sa Panginoon. Dahil sabi mo, akala ko ba Diyos ay buhay? Akala ko ba totoo? Ay bakit ganito ang kalagayan ko? Hindi natin minsan napapansin, tayo lahat tinuturuan ng mga Panginoon. Ang gusto mo, minsan, mahal na pa yata ang turuan mo. Tayo po, na pag-ari ng mga bayan ng Diyos, tayo po'y tinuturuan niya para tayo po ay maging handa at makarating sa kaharian ng mahal na Panginoon. Dahil kung ating papansinin, kaya nga hindi naligtas ang asawa ni Lot. Si Lot ay materialistic o ayaw niyang iwanan ang buhay na marangya o makasalanan. Ang gusto niya, kasama niya yung taong makasalanan at siya'y unti-unting nakakagawa ng kasalanan o buhay sa libutan. Kaya nga siya naging haliging asim, hindi niya kayang iwan. Di ba ang bilin sa kanya? Huwag kang lilingon. Huwag kang hihinto. Ay ano ginawa ng asawa ni Lot? Huminto at lumingon. Ay hindi yun iniutos ng anghel ng Diyos. Ang bilin, huwag kang lilingon, huwag kang hihinto, itakas mo ang iyong buhay. Sa ating buhay, ito po ang magpapahamak minsan sa mga Kristiyano. Gusto natin palaging balikan yung dati nating buhay. Ay yung dati nating buhay, yun nga ang ayaw ng mga Panginoon. Kaya nga tayo po'y tinawag, pinili, at tayo nabautismo sa pangalan ng Panginoon para mawasak ang ating katawan sa larim o sanay sa pagkakasala. Tayo tinawag, pinili, para tayo lumakad sa panibagong buhay. At ang sabi ng binasa sa 11 hanggang 13, ating po mga kapatid, huwag ialay o ihandog ang ating katawan na ito o ang ating sangkap na ito, bagkus ating ialay, ihandog ang sangkap natin ito at katawan natin ito sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya, sa ilang araw na natitira, kung meron ka na inaalagaan, na kahinaan, ayaw mong labanan, ayaw mong ma-overcome mo, paano ka kalulugdan ng Panginoon at paano ka pupunta sa langit? Ay ang sabi ng banal na aklat, ihandog mo ang sangkap ng katawan mo sa katuwiran ng mahal na Panginoon para tayo maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Sabi ng Roma 6:22, ngayon tayong laya sa pagkasala, ialin natin ihandog ang ating katawang ito na may kabanalan na ang bunga nito ay ang buhay na walang hanggan. Ito po ang paraan para tayo po ay pupunta sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Malinaw po mga kapatid ang 22. Dapat ngayon, mga laya kayo sa pagkakasala ay maging alipin ng Diyos kayo at mayroon sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas nito ay ang buhay na walang hanggan. Ito po ang kailangan natin gawin. Habang tayo po naghihintay sa pagbalik ng mga pinalaya tayo sa kasalanan, tinubos tayo sa kasalanan, tayo pinalalakad sa panibagong buhay, magkaroon daw tayo ng bunga ng ikababanal
na ang wakas nito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagsisikap, mga kapatid, tumalo na ating magawain Miyerkules, Biyernes, Linggo, malayo man o malapit, nagsisikap ang bawat isa sa atin. Bakit po? Ang nais natin, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ating pong sisikap na talikuran ang buhay sa limutan, ang buhay na makasalanan, dahil nais natin na ang buhay sa sanlibutan ito, na nadito ang kahirapang karamdaman, lahat ng kapighatian ay hindi na natin maranasan sa kabilang buhay. Ang nais natin, mabubuhay tayong masaya at may buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Dahil pag hindi po natin ginagawa, ay dito tayo naghirap na. Pisikal katawan, kaisipan, ay kung tayo hindi susunod sa mga Panginoon, lalo tayo maghihirap sa kabilang buhay. Pero pag ating inialay, ibinigay ating katawan na isang haing buhay banal at kaya-aya, magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan. Malinaw po dito, mga kapatid. Ang sabi po ng Galacia 3, 26-27 at awit 4:3, awit 69:8. Pakibasa po ng tatlong ito. Dito po sa mga taga-Galacia, Kapitulo 3, ang talata po ay 26 hanggang 27. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Dito po sa mga awit, Kapitulo 4, talatang 3. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumatawag sa Kaniya. Dito po sa mga awit pa rin, 69, talatang 8. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa na sa mga anak ng aking ina. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya malinaw, mga kapatid, ang ating paniwala at pampataya, ito ang naging daan, kaya tayong lahat naging anak ng Diyos. Tayong lahat pong binautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya malinaw, mga kapatid, tayo po'y naglilingkod at magsisikap na maglingkod, ipagtrabaho ang kalitasan para tayo tumalikod sa kasalanan. Dahil ang lahat ng bautismo kay Kristo, ibinihis ay si Kristo. Ibig sabihin, siya ang masusunod, siya ang maghahari. Ikaw, ako ay templo ng Banal Espiritu. Nakatira po sa atin ang Banal Espiritu ng mga Panginoon. Kaya tayong lahat, tutulungan ng pinakamamahal pa ng Diyos, lumakad sa panibagong buhay. Dahil hindi natin kaya labanan ang pagkakasala o ang buhay sa libutan o ang ating katawang ito na mahilig sa pagkasala. Pero pag nasa atin ang banal na Espiritu, tutulungan tayo magbago ang buhay natin at talikuran ang kasalanan. Dahil nung hindi pa po tayo, minamahal anak ng Diyos, wala pa tayong Espiritu ng Diyos, nung hindi pa tayo bautismo, sa pangalan ng Panginoon, tayo ang nasusunod. Pero ngayon, tayo po ay nabautismuhan na, lagi po natin tandaan, ang mahal na Panginoon ang masusunod. Kaya nga, malinaw po kung ating unawain, kaya nga ikinagpabautismo, ayaw mo na po ng buhay na makasalanan. Diba, pag tayo nagpapalit ng damit, alam natin, madungis o amoy pawis. Diba, pag hinubad natin, ibang damit ang ating susuot. Bagong laba, bagong downy o bagong bili. Hindi natin isusuot muli yung ating hinubad. Bakit tayo nagpabautismo? Ayaw na po natin ng buhay makasalanan. Lahat magsabing praise the Lord. At ito po ang magpapahamak sa atin, yung buhay sa kasalanan.
Kaya huwag mo pong babalikan dahil yan ang magpapahamak sa iyo. At ngayon tayo po'y anak na ng Diyos na mahabang panahon na tayo ay may Espiritu ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pagkataong malapit ka na makarating sa langit. Kaya huwag mo nang babalikan at mag-iisip na ikaw ay tatalikod pa sa mahal na Panginoon. Kung sa panahong ito, nasa pagsubok ka, nasa karamdaman ka, nasa kakapusan ka, wala kang trabaho, at yan ang naging dahilan, kaya ikinanghina ang lupaypay, huwag mong tingnan ang kahirapan, ang tingnan mo ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang kahirapan na overcome ng mga Panginoon, natapos na ang lahat, kaya din natin tapusin at lampasan dahil nasa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Lagi siyang kasama natin. At kung kasama natin ang mga Panginoon, ang lahat ng mga anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos, we are more than conqueror. Maging managumpay ka araw-araw dahil kasama mo ang mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, ang tunay na kan Diyos na nabautismuhan, ito po ang ating tatandaan. Sabi ng 4:3, ngunit tastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang mga banal. Lahat magsabing praise the Lord. Ibinukod niya, inihiwalay na tayo. Nandito man tayo sa daigdig na ito, sa libutang ito, kasama pa rin natin ang ating mga sa buhay, hindi man pataya. Bakit tayo ibinukod na? Dahil tayo may Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kaiba na tayo at tayo ay anak na ng Diyos. Kaya kung ating itatayo sa ating kaisipan na tayo ibinukod na ng Panginoon, huwag mo nang gagawin ang ginagawa ng hindi manampalataya. Yan ang malinaw, minamahal. Huwag mo nang gagawin yung ginagawa ng hindi manampalataya. Kaya taltasin natin, unawain po natin na ibinukod ng Panginoon ang sa kanyang sarili, bayan na banal. Tayo po ang tinutukoy doon. Tayong mga nabautismo sa pangalan ng Panginoon. Kaya sa lahat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo po ang kaiba. Dahil tayo ang tunay na nasa tunay na banagawain, may Espiritu ng Diyos. Tayo lahat ang kilala ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi, ibinukod na ng mahal na Panginoon ang saganang Kanya. Kaya tayo nawa manatili hanggang sa pagbalik ng mga Panginoon. Tayo po'y kaiba sa lahat na matatawag na born again o na mga nagpe-praise the Lord. Nagbabasa ng mga aklat dahil tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Ibinukod ng mga Panginoon ang saganang Kanya. Dito po sa talata na ating binasa sa 69, malinaw po mga kapatid. Ang sabi, ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Lahat magsabing praise the Lord. Bakit tayo kaiba? Inuusig, nilalait dahil tayo ay nagliliwanag kagaya ng sikat ng araw dahil tayo may Espiritu ng Diyos. Bakit tayo kaiba sa ating mga mahal sa buhay? Dahil tayo anak ng Diyos. Hindi na tayo kagaya nila kahit magkakadugo tayo, minamahal. Halimbawa, 10 kayo o 5 kayo. Bakit ikay kaiba? Kung ikay anak ng Diyos, kaiba ka talaga. Dahil ikaw ay binago na ng mahal na Panginoon at patuloy binabago at ikaw ay sinasamahan ng banal na Espiritu. Kaya tayo tunay pong pinagpala. Kaya huwag po tayo manghina malupaypay. Kung dumating sa atin ang pagsubok, karapang pag-uusig, ang tayo po ay misahin natin sa kawalan. Dahil tayo lahat, tinuturo at inaakay ng mahal na Panginoon. Pero bakit tayo kaiba? Dahil tayo po'y hindi taga rito. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi po tayo taga rito sa sanlibutan ito. Tayo po'y estranghero o manlalakbay dahil sabi ng Pilipos 3:20, ang ating pagkamamayan ay nasa langit na. Narito tayo, hinihintay natin ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat magsabing praise the Lord.
Hindi po tayo taga rito, taga-langit tayo. Kaya tayo kaiba. Sa ating ginagawa, sa ating kilos, sa ating pananalita, tayo ay naging buhay na patutuo dahil tayo nga kaya tinawag at pinili ng mga Panginoon, pinahintul tayo malublob sa pagkakasala, tayo nagkaroon ng karamdaman para ikay maging buhay na patutuo para sa mga taong wala pang pananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya malinaw mga kapatid, ang sabi po tayo naging kaiba. O mo, pag kayo po ay may kapatid, halimbawa 3 o 4, ikaw lang ang manampalataya, bakit ikay naging kaiba? Ay ikaw lamang yung nagsisikap sumunod sa kalooban ng mga Panginoon. O kagaya nito, ating open prayer. Sa iyong angkan, halimbawa, sa isang sambayan kayo ay 7 o 5, ay kung ikaw lamang ang tinawag ng mga Panginoon, ay di ba sila lahat nagsakantahanan? Ikaw ay nandito sa sambahan dahil ikay kaiba sa iyong sambahayan dahil ikay anak ng Diyos na buhay. Amen? Nandun sila, tulog na tulog. Ikay na dito, nagpupuyat sa pananalangin para ipagtrabaho yung kaligtasan at dumating din ang kaligtasan sa iyong mahal sa buhay. Kaya ito po yung malinaw. Kaya ang sabi po, tayong tinawag, pinilit na bautismuhan, ang tungkol natin sa huling panahong ito, ihandog natin, ialay ang sangkap ng ating pisikal na katawan. Buong buhay para sa mahal na Panginoon. Kaya ang tunay ng mga kandiyos, ang buong araw niya ay para sa mahal na Panginoon. Dahil siya ay may tungkulin na matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang utos. Tungkulin po natin ang buhay natin ibalik para sa mahal na Panginoon. Kaya anong sabi? Habang tayo po ay may tapat at totoong pag-ibig sa mahal na Panginoon, lagi nating alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon at lagi nating alalahanin habang tayo may buhay at may lakas. Sabi ng Ecclesiastes 12, ang sabi ng 1, alalahanin mo rin ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw. Ito po'y buhay natin. Lagi po nating alalahanin, tandaan, habang tayo may buhay at may lakas at magagawa natin ang kalooban ng Diyos, alalahanin mo ang buhay mo'y galing sa mga Panginoon, ibigay mo, ialay mo para malugod ang mahal na Panginoon bago dumating ang kapamakan sa iyo. At huwag mo nang intayin ang kapamakan o palo, bagkos ikaw malakas pa, kayang-kaya mo gawin ang kalooban ng Diyos, ibigay mo ang buhay mo para sa mahal na Panginoon. At bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng lahat ng kailangan mo plus bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at mansyong hindi kayang gawin ng tao sa daigdig na to. Kaya napakapalad po natin. Ikatuwa natin, ikagalak na tayo po ay tunay na sa buong katotohanan at ating katuwang kaligayahan ang paglingkod sa mahal na Panginoon. Basahin po natin 2 talata bago tayo awit. Aklat po ng Panaghoy, 3:22-23, Mateo 2:10-11. Dito po sa mga Panaghoy, Kapitulo 3, mga talatang 22 at 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. 23. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Mateo po tayo, 2:10-11. Dito po sa ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11. At nang makita nila ang bituin, ay nagagalak sila na di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay. At nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kaniya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Gisingin na po natin ating diwa, aawit na po tayo. Kaya kahit yung katagang natitira
ay inyong maunawaan. Ang sabi po, mga kapatid, tayong lahat ay tunay pinagpala. Dahil sa awat habag ng mahal na Panginoon na hindi nauubos o nawawala o nagbabago, tayong lahat iningatan at pinatubayan kahit tayo hindi naging tapat. Malinaw mga kapatid, ang sabi po, sa makawaan ng Panginoon ay hindi nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos o nawawala. Kahit tayo hindi tapat, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pinagkukulang mga Panginoon, sa panahon ng kahirapan, kagipitan o sakuna, sa panahon ng COVID-19, kaya tayo iniligtas at natili tayong may buhay at may lakas, may kalusugan dahil ang habag ng Diyos hindi nauubos. Amen po ba, may amahal? Dahil kung hindi tayo kinawa at kinabagan ng mga Panginoon, marami na sa atin ang nadamay sa COVID. Dahil talagang yung nakaranas mga kapatid ay talagang habol ang hininga. Pero dahil hindi nga naubos ang habag ng mga Panginoon, tayo lahat hanggang ay buhay, malakas, sigla para paglingkuran ang mahal na Panginoon. At lagi po natin tatandaan, tayo po, may mahal, na mga tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Kung ikay magiging tapat at totoo, na iibigin ang mga buong puso mong kalakas ang buong kaluluwa at ibibigay mo ang buhay mo at sangkap mo ng pisikal na katawan para sa mahal na Panginoon. Malinaw po ang sabi ng 23. Ang kanyang biyaya o kanyang pagpapala ay bago tuwing umaga. Amen? Kaya nga tatandaan natin mga kapatid, kung ano ang tinanggap mo ng Lunes, maaari Martes, Miyerkules, masigit ang tatanggapin mong biyaya at pagpapala. Dahil ito'y pangako ng mga Panginoon bago tuwing umaga. Masagana ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Pero dapat ibigay mo din ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Kaya napakapahal po natin. Ginawa ng mahal na Panginoon ang lahat para ipakita ang tunay niyang pag-ibig. Ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Pero sa ating ngayong kapanahunan, tayo naman ang kailangang magbigay at mag-alay ng buhay natin sa mahal na Panginoon. Bakit nasabing 3 pantas ang humanap sa mahal na Panginoon nung siya'y isilang? Dahil ang purpose at layunin ng 3 pantas, kaya pantas matalino. Alam nila na yun ang dapat gawin nila. Hinanap ang ating mga Panginoon na sinilang sa sabsaban, ano ang purpose at layunin? Upang sambahin. O malinaw mga kapatid, upang sambahin ang isinilang na tagapagligtas at manunubos ng kasalanan ng isang tao. Kaya nung makita nila ang mahal na Panginoon, ano ang ating makikita doon? Sila po ay nagpatirapa o lumuhod upang sambahin ang mahal na Panginoon. Buhay po natin na sambahin at paglingkuran ang mahal na Panginoon. Buhay po natin lahat ngayon mga kapatid, na anong sabi ng 3 pantas, pagkabukas ng kanilang daladalahang kayamanan, anong sabi po? Inialay ang kamangyan mira. 3 ang kanilang inialay. Ano yung inialay? Ibinigay. Ano po ang dapat natin ngayong gawin? Dahil nagawa ng mga Panginoon, ibinigay, inialay ang kanyang buhay, tayong lahat ngayon ang magbibigay ng ating buhay, ng ating sangkap ng pisikal ng katawan, tayong lahat ang sasamba at maglingkod sa mga Panginoon dahil tayong lahat ngayon may karunungang ibinigay o wisdom ang mga Panginoon na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po mga kapatid, ang sinabi ng banal na aklat. Ang 3 pantas ng makita, sinamba ang mahal na Panginoon at ibinigay o inialay ang kanilang dadalang
kamangyan at mira. Ano ang ating iaalay at ibibigay? Ang buhay na ipinahiram sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi po ito atin. Pahiram lamang sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya dapat ating ibigay, ialay sa mahal na Panginoon para tayo po ay hindi iiwan niya at pababayaan hanggang sa kanyang pagbalik. Kung tayo walang kamangyan, ginto at mira, ang ating kayang-kayang ibigay ay ang buhay na galing sa mahal na Panginoon. At huwag mong ipagkait ang buhay mo, ang sangkap ng pisikal na katawan mo, dahil ang mahal na Panginoon ang may gawa nito at may pairam sa iyo. Tungkulin natin ngayon, ibigay at ialay para tayo po ay pagpalain at kalugdan at magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi, ang mahal na Panginoon na ating nakilala pinupuri, siya'y mabuti. At sa panahon nating ito, lahat po tayo kailangang magpasakop sa mahal na Panginoon o magbigay ng buhay sa mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y awit ng isang awitin. Ating isipin po ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Tagalog, God is good and man like time of the instrumentalize. Ay magpasako sa kalooban ng Diyos, pagkat wala ibang dakila kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay pamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako Kaya malinaw, mga kapatid, ang Diyos natin mabuti. Kaya ating ibigay, ialay, ihandog ang buhay na pahiram ng Panginoon. Ang sangkap ng ating pisikal na katawang ito, wala man tayong ginto, kamangyan o mira. Ito lamang ang ating tanging ibigay at kayamanan, ang paglingkuran, ang mahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Pagmamahal at iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Sa lahat pong alam ang awiting ito, purihin mo ang iyong Ama sa langit. Purihin mo ang pinakamamapansus na tumubos sa iyong pagkakasala. Purihin mo ang Diyos na kailanman ng lugar hindi siya sa langit, lagi siyang mabuti at gumagawa mabuti sa atin. Huwag mong pabayaan na sa taong ito na iiwan. wala nang luha, Ikaw ay nanghihina ng pagdurusa. Ikaw, marami pang kailangang inaalagaan. Nawa, tulungan natin po ating sarili. Ibigay natin, ihandog natin, ialay natin ang buhay na ito na pinahiram ng mga Panginoon. Ito po ay sa ating mahal na Diyos. Sa utos niya, pagkat
po natin mawin chorus. Mabuti, hindi nagbabago. Hallelujah! Ako iiwan, Salamat, aming Ama sa langit. pabayaan. Ikaw ay Diyos na mabuti, na nagmahal sa amin. Ikaw ay Diyos na nagbigay ng buhay. Kaya nawal kami magbigay ng buhay sa iyong pangalaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko. Minsan ang pamamahal tayo lahat. Umawit chorus, mga kapatid. Hallelujah! 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 Ang Diyos natin mabuti, may mahal. Huwag tayong maghihina malupay pa. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah! Bago, hindi ako iiwan, di rin pagbabayaan. Dagat magligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Napakapalad po natin. Kaya sa uling panahong ito, iaalay natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Ihahandog o ibibigay kagaya ng 3 pantas. Inialay ang kanilang ginto, kamangyan at mira. Ibig sabihin, ibinigay o inihandog. Pero wala tayong ginto, wala din tayong kamangyan, wala tayong mira. Ang ating lamang kayang ialay ang buhay na ipinahiram sa atin ng mahal na Panginoon. Sangkap ng ating pisikal na katawan, gamitin po natin para sa kahatian ng mahal na Panginoon. Dahil tayong lahat ay kailangan po na lumakad sa panibagong buhay para tayo po ay kalugdan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat po yung manalangin sa mga ito. At tayong lahat lumapit na may paniwala at may pagpapakumbaba na kung ano po ang hindi pa natin naibigay sa mahal na Panginoon o naialay, turuan po natin ating sarili na bago maghiwalay ang taon, ibigay natin ang buhay natin, ang sangkap ng ating pisikal na katawan para sa kahatian ng dakilang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Sa mga ito, sa panalangin namin kinagalang mabang lista, kami lahat ay kabagat patawarin sa lahat po ng pagkulang at pagkasala at sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa. Ikaw, mahal na Diyos, ang nakakaalam, ibigay mo po't ipagkaloob sa himalang pamaraan ang kanyang kahilingan at pangailangan. Iyo pong pagpalain ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami at dagdagan ang aming tunay na katapatang kainitan na ikimapaglingkuran hanggang sa iyong pagbalik. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay. Ikaw po ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng Iglesia ng iyong mga anak sa araw-araw sa pagsalubong namin sa bagong taon. Higit sa lahat, ikaw po ang magpala sa napit naming anniversary ng 50 years. Para o Diyos, sa kaligtasan pa ng aming masabay na aming kabayan, ikaw ang magsusupply at magbibigay ng lahat ng pangailangan
para makadalo ang bawat isa't gagamitin. Hallelujah, sa anniversary, mahal na Panginoon, gamitin mo po kaming lahat. Hallelujah, pa sa kaligtasan ng aming masabuhay ng aming kababayang katuang ng mga anak ng aming gagang pastor para lalagkanap ang Ebanghelyong kaligtasan. Sa lahat po may karamdaman, kawa at kabagan sa at pagaling may problema, lutasin mo po. Nasa pagsubok doon po makalampas, pagpalain mo po ang kalang kabuhayan o pinakitaan o dagdagan. Mga nasa ibang bansa ang walang hanap buhay, bigyan mo po o Diyos. Bigyan mo po ang bawat isa ng katuwaan, kaligayahan, na ikay mapaglingkuran hanggang sa iyong pagbalik. Alsin mo po ang lahat ng panghina palupaypay, hadlang at balakid sa paglingkod ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen and amen. Ang ating pong kanang kamay sa ating ulo, kalawang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. Kung tayo nang hinalpaypay, ang kalawang kamay ay nakataas. Kung tayo may bisyo pa o nakapagmura, ang kalawang kamay sa ating labi, ating ilihans, asawayin ang lahat ng udyok na masang espiritu sa ating buhay, ka ating ilihans ang ating sarili. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mamanal sa pangalan po, aming pinakamamahal pa sa umangit no aming sasaway. Lahat ng demonyo karamdaman nagpapahirap, ang demonyo karamdaman, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood ulcer, cancer, leukemia, diabetes, pagka-stroke, paralysis, cast out. Hallelujah! Panghina, palipaypay, smoker, alcoholic, lahat ng bisyo, lahat ng kahinaang natitira, lumas ka sa pangalan sa mga anak ng Diyos, kasaw. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng gising na gising at makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord sa umaga pong ito. Jam. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.